dating senador at chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Dick Gordon, sa kanyang interview with Kabayan Noli de Castro. Halos 70,000 ang Pilipinong namatay dahil sa COVID. May mga pamilyang naubos o halos ubusin ng COVID. May mga namatay na di man lang natignan ng doktor o sa mas lalong kasamaang palad ay di man lang nakapunta ng ospital. Dumami ang nalugmok sa kahirapan dahil sa nawala ang hanap buhay. Marami ang umaasa sa ayuda na galing barangay. Kung may makarating man, lahat ay nag-aagam-agam kung sila ba ay nahawa na o kung nahawa man ay kung buhay pa sila sa susunod na araw. Habang nangyayari ito, pinili ng mga walang konsensyang nasa pamahalaan tulad nila Christopher Lau, Rex Warlek, Leong at iba pang mga taga-PSDBM at sila Michael Yang, Lin Wei-xiong, Lincoln Ong, Mohit Dargani, Twinkle Dargani naman na sa private ay imbis na unahin ang kapakanan ng hirap ng mga mamamayan, inuna pa nila ang pagkamal ng bilyong-bilyong pisong pambili ng mga kakailanganin laban sa COVID. They have no conscience. These people are scary. They choose personal profit over people's lives. They have blood on their hands. Kung kaya ng Vietnam, South Korea at Malaysia na patawan ng parusa at ikulong ang mga matataas na opisyal ng gobyerno na umabuso ng kapangyarihan at nagnakaw mula sa kaban ng gobyerno, bakit hindi natin magawa dito sa Pilipinas? Yan ang pahayag ni dating Senador Dick Gordon at chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanumalyang mga transaksyon ng PSDBM tungkol sa mga medical supplies ng kagaya ng face mask, face shield na bilyon-bilyong halaga. Kung matatandaan ninyo ay talagang grabe yung investigasyon na ginawa ni Senator Dick Gordon at ang resulta niyan ay hindi siya nanalo nung nagdaang eleksyon. Nadisgrasya siya dahil kinalaban niya ang dating presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Yan ang resulta ng kanyang prinsipyo, tapang at paninindigan. Kailangan natin si Senator Dick Gordon.